Panibagong 150cc na naman ang nadagdag sa line-up ng Kymco Philippines ngayong taon. Sa itsura pa lang ay mayroon itong similarities sa Aerox B1. At para namang Easy Ride 150Q ang kanyang headlight design. Ang tanong, magkano kaya ang presyo nito? At ano ang advantage ng scooter na ito compare sa ibang brand? At tiyak naman na kung magugustuhan mo ito dahil pang ADB ang kanyang body design at mayroon itong footboard. Ito ay ang pinakabagong Kymco Dink S150 at ang isa sa pinagmamalaki ng scooter na ito ay equipped with anti-lock braking system. Yes, naka-dual channel ABS na po ito kaya hindi ka na mangangamba pagdating sa mga sudden stop dahil hindi na po maglalak ang iyong mga preno sa harap at likod. At bukod dyan ay mayroon na po itong TCS. Ang kagandahan po ng traction control system ay ine-enhance niya po ang performance ng scooter pagdating po sa mga cornering. At kahit po umuulan at basa ang daan ay hindi po basta-basta madudulas ang scooter na ito. At equipped na rin po ito ng Smart Keyless System. High-tech na din po ito pong kanyang ignition. Compare natin sa ibang mga motorsiklo na gumagamit lamang ng physical key. At included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. At mayroon po itong built-in na USB charging port na pasok sa pangangailangan natin sa araw-araw. Lalong-lalo na kapag mahilig kang mag-long rides. Kapag nalobat na ang dala mong mobile phones or action camera, ay pwede mo po itong i-charge anytime, anywhere. At maganda rin po itong gamiting pang delivery service. Karamihan po kasi sa mga ADB ay nasa gitna po ang fuel tank, which is wala pong space. Hindi po kagaya nitong bagong scooter na ito na ADB style pero mayroon po itong available na footboard na kung saan ay pwede po nating paglagyan ng mga parcels. Pwedeng pang igib ng tubig, etc. At mayroon din po itong footrest extension na kung saan ay pwede mo pong i-stretch ang iyong mga paa para iwas ngalay sa mga malalayong biyahe. At ang kagandahan po nito bukod po sa mayroon itong footboard ay located po rito sa bandang harapan nito pong kanyang fuel tank. Less hassle na din. Hindi po ito kagaya ng ibang mga scooter na kailangan mo pang magbukas ng upuan kapag ikaw ay magpapagas. At mayroon po itong 7 liters na fuel tank capacity. May fuel consumption na 45 km per liter. At kung ating susumahin ay kaya po netong tumakbo ng around 315 kilometers away kapag full tank. At ang kinaganda pa ng scooter na ito, since pang ADB yung kanyang body design, ay naka-upright po yung position ng rider habang nagmamaneho. Mababawasan po nito ang pananakit ng likod, pangangalay ng kamay, pananakit ng buong katawan habang nagdadrive. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang pinakabagong Dink S ay meron po itong 149.8 cubic centimeter engine displacement. Naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.2 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.2 Nm at 6,500 RPM. At mayroon po itong seat height na 783 mm, may wheelbase na 1,374 mm, at mayroon naman po itong kabuuang bigat na 146 kg. At naka-liquid cooled po ang kanyang cooling system. Maaasahan po natin ito pagdating po sa mga malalayong biyahe. Kahit sobrang init ng panahon ay hindi po ito titirik sa gitna ng daan. Dahil ang liquid cooled ay kaya po netong mapanatili ang tamang temperatura na kinakailangan ng makina para hindi po ito mag-overheat kahit maghapon magdamag sa biyahe. At naka-fuel injection na rin po ito kaya asahan po natin na matipid na rin po siya sa pagkonsumo ng gasolina. At pagdating po sa kanyang lighting system, naka-full LED na po itong kanyang headlight. Mayroon po itong split na daytime running light sa bandang itaas na nagsisilbi nitong mga kilay. Nagkaroon naman po ng touch ng carbon finish ito pong kanyang front face cover. At located naman po rito ito pong kanyang mga turn signals. Mayroon din po itong daytime running light, kaya more visible po ito day or night time. Glossy black naman po ito pong kanyang windshield. Mataas na rin po ito at hindi po ito adjustable, nakapix po ito. Pointed din naman po ito pong kanyang side profile at may nakalagay naman po rito na 150 na decal. Habang dito naman po sa ibaba, mayroon pong nakalagay rito na TCS na 3D emblem. At pagdating naman po sa kanyang mga suspension sa harapan, ito po ay naka-traditional telescopic fork.
habang naka-dual shock absorber naman po dito sa likuran at ito po ay adjustable. At ang kanya naman pong braking system dito sa harapan ay equipped with single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na red color. Habang dito naman po sa likuran ay naka-single rotor disc brake din po ito with single pot caliper na red color. At matte brown color naman po ang kulay nito pong kanyang mga cast wheel. At may sukat naman po ang kanyang gulong rito sa harapan na 120/70-13. Habang mayroon naman pong sukat na 130/70-13 dito sa likuran. Naka fully digital meter panel ang display. The same lang din po sila ng display ng kanyang brother na Dink R150. Adjustable na rin po ito pong kanyang mga brake levers. Pwede nyo po itong i-adjust depende po sa inyong preparation. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors dito po sa kaliwa, mayroon po itong passing light, TCS button, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po ditong navigation button para sa meter panel display, may turn on and off ang kanyang headlight at ang kanyang electric starter. Buksan naman po natin ito pong kanyang side pocket. Maluwag din po pala ito. Pwede po tayo ritong maglagay ng mobile phones, gloves or coins. Dito naman po pala located ito pong kanyang utility hook sa harap ng upuan. Mayroon po itong maximum load na 3 kilograms. At malapad din po ito pong kanyang upuan. Malambot din po ito nung aking sinakyan. Mayroon naman pong two-tone color combination itong kanyang seat cover na gray at black. Equipped na rin po ito ng side stand engine cut-off switch. Black color naman po ito pong kanyang metal na center stand. Gray color naman po ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider. Hindi po ito nagpipade dahil alloy po ito. Glossy black naman po ito pong kanyang integrated na grab bar. Maporma din po ito, makapal at matibay. Black color po ito pong kanyang CVT cover. May naka-intact po rito na Kymco. Itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover. At may nakalagay naman po rito na 3D emblem na Dink S dito po sa kanyang side profile. At attractive din po ang pagkakadisenyo nito pong kanyang LED na taillight at mayroon pa po itong split na daytime running light sa magkabila kaya lalong naging mas mabangis yung kanyang dating. At separated naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals located po rito sa bandang ibaba. At mayroon na din po itong integrated na plate light, bulb type nga lang po yung kanyang ginagamit. Mayroon din po itong added light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender ang kanyang nagsisilbing plate holder. Stylish din po ang forma nito pong kanyang stock pipe. Black color po ito pong kanyang head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. Ano ang key features ng scooter na ito? Mayroon po itong dual channel ABS, mayroong traction control system, may USB charging port, at naka-smart keyless system ang ignition. May malawak na footboard, naka-liquid cooling system, naka-fuel injection at naka-4 valve ang engine. Naka-fully digital meter panel display at naka-full LED ang lighting system. Nasa harap ang fuel tank kaya more accessible. At naka-upright ang driver position design. Nagustuhan mo ba ang pinakabagong Dink S150? Kung oo, ano pang hinihintay mo? Puntahan nyo na sa pinakamalapit na Kymco motorcycle dealer sa inyong lugar.